Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isang naririto na sa kani-kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Huwag po natin kalilimutan na i-share, i-like po ang ating Facebook live stream upang marami pa po ang makapakinig ng salita ng ating Diyos na buhay. Tunay po na napakabilis pong lumipas ng panahon. Tingnan po natin, we're almost halfway of January. At tunay po na kailanman, hindi po tayo pinagkukulang ng ating Diyos na buhay. Marahil po tayo po ay sinusubok na ng panahon, nagkakaroon ng mga sakit, may mga nawawala, at nagkakaroon na ng mga pagsubok. Pero isa po ang sigurado po tayo, ayun po ay kasama po natin ang ating Diyos na buhay sa bawat panahon at pagkakataon ng ating mga buhay. Patuloy lamang po tayo na magtiwala at maniwala sa Kanya. Sabi nga po sa Isaiah 41 verse 31, "But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint." Patuloy po nating pagkatiwalaan ang Diyos na nagbibigay po sa atin ng buhay, ng lakas at kagalingan. Kaya po sa oras na to, minsan pa po, bigay po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay at inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo at pangungunahan po tayo sa opening prayer ni Sister Jezabel at ng worship team. Hallelujah, Father. We worship you, Jesus. Lord, we offer our lives to you. Salamat po, Diyos. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that I had to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, we offer our lives. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Yes, Jesus. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that I am to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Come on, lift your hands to the Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, Lord, we offer our lives. Lord, I offer my days
praise to you. As a pleasing, Lord, I offer, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you. Lord, I offer my life. Lord, we offer our lives. Oh, Lord, I offer my days, lifting my praise to you. As a pleasing song. Once again, church, I offer my life, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my love. Lord, I offer you my love. Sige po, patuloy po tayong lumagay sa diwa ng panalangin sa umagang ito. Yes, oh God, hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Father, sa panibagong linggo, panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa pagsama, sa paggabay niyo po sa amin sa araw-araw, oh God. Salamat sa pagpili sa amin sa araw-araw. Salamat sa pag-ibig, oh God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, oh Lord. Dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, patuloy, Father, na humihingi po kami, Father God, na kapatawaran sa lahat po ng aming mga naisip, nasabi, nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong harapan, O God. Patuloy, Father, na nagpapalinis po kami ng inyong dugong banal, O God. Sa umagang ito upang maging karapat dapat po kami sa inyong harapan, O God. Patuloy, Father, nalinisin mo kami mula ulo hanggang talampakan, O God. At anumang po, Father God, na pagkakamali, pagkakasala at pagkukulang na nagawa po namin na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo, ito po ay aming hinihingi ng kapatawaran sa umagang ito, O God. Hallelujah, hallelujah, Father, in the name of Jesus, O God. At dalangin ko din po, Panginoon, sa umagang ito, patuloy, Father, na bisitahin niyo po kami, Panginoon, at maging, Father, sa lahat po ng nagadaos ng gawain sa umagang ito, O God, saan man sulok, Panginoon, ng mundong ito, O God, sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, O God. Patuloy, Father, na kayo, Panginoon, ang kumilos. Bisitahin niyo po ang bawat sambahan, O God. Patuloy, Father, na kayo po ang maranasan. Kayo lamang, Panginoon, ang makita sa araw na ito, O God. Patuloy, Father, na dalangin ko din po, Panginoon, yung mga nanonood po sa live stream sa kanilang bahay, Father. Kung nasan man po sila, Panginoon, alam ko, Father God, na hindi po aksidente na nakapanood po sila ng live ngayong umaga dahil alam po namin, Father, na may gagawin po kayo sa buhay ng bawat isa. May aayusin po kayo, Father God, na buhay. May aayusin po kayong pamilya, O God. May ipagagalingin po kayo, Panginoon. May
may maayos na buhay, Panginoon, sa umagang ito in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Father. Lord, patuloy, Father, na dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat gawain na may live stream, Panginoon, gamitin nyo lamang po itong instrumento upang mas marami pa pong makakilala sa iyo, upang mas marami pa po ang lumakas, upang mas marami pa po, Father God, ang magkaroon ng pag-asa at makilala ka, Panginoon, O God. Hallelujah, Father. At Lord, dalangin ko din po, Panginoon, yung gawain namin ngayong umaga. Patuloy, Father, na gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, Panginoon. Kayo po nawa ang maging sentro ng gawain ito, O God. Anumang uri ng gawa ng kaaway, anumang uri ng distraction, ito po ay aming winawalan ng karapatan sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, patuloy, Father, na dalangin ko po lahat po ng itatayo mo sa harapang ito, Father, mula MC hanggang sa closing prayer at sa mga music team, Panginoon, at lalong higit sa maghahatid po ng inyong banal na salita. Patuloy, Father, na langisan mo ang kanyang labi, O God. Patuloy, Father, na kayo lamang po, Panginoon, ang makita sa buhay ng bawat isa, Father. At patuloy, Father, na anuman po ang maririnig namin sa umagang ito ay maging kalakasan po namin ito sa pang-araw-araw na aming buhay, Father. At magsilbi, Panginoon, na mas makatulong pa po ito upang mas lumalim pa po kami sa inyo, O God. Patuloy, Father, na Lord, kayo, Panginoon, ang siyang manguna sa umagang ito, Father, at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng inyong gawain sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed and happy Sunday, church. Are you ready to praise the Lord? Isa nga pong malakas na hallelujah! Hallelujah! Yes, this is the day that the Lord has made, so give our all best to Jesus because despite of everything we've been through, we are here, we are still standing. Amen. Hallelujah. Let's praise Jesus. You gave me courage to believe that all your goodness I would see. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, hallelujah, as Jesus, we are still standing because of you. To you I lift my offering and set my heart on higher things. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? Let's sing. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not
today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. Let's sing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. By the grace of God. Hallelujah. Yes, let's continue to praise and worship the Lord, because we are here to give our all best to Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Your grace is enough in our lives, oh God. Dahil sa iyong biyaya, kaya kami nakakatayo, kaya kami malakas, kaya kami, Panginoon, ay nagpapatuloy dahil sa iyong napakabuting biyaya sa aming buhay. Kaya patuloy po nating ibigay ang pinaka-the best na papuri at pasasalamat para sa ating Panginoon. Hallelujah! Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Let's sing. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your faithfulness, oh God. You use the weak to lead the strong. You lead us in still waters and to mercies, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on, let's sing. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Oh, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, so remember your people, remember your children, remember
light of the world, Jesus. We bring back to you, Jesus, the heart of worship. You are the light of Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, glorious in heaven above. Lord, here I am to worship, Jesus. Here I am to worship. Here I am. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Jesus. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Come on, lift up your hands to Jesus. Lord, here I am. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Lord, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Jesus. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. But I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Call the name of Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Call him. Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Sing it out to Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved.
upon the name of the Lord and be saved. Jesus is right here. Call upon His name. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh, we call you Jesus. We call you Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. We go. Call upon the name of the Lord and be saved. Lord, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Come on, church. Let's worship God. You're mine. You're altogether lovely, Jesus. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Once again, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Jesus, your name is beautiful, God. Lord, bring down heaven to us. Give us your glory. Lord, we feel your presence right now. That could not hold you. That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God. Yours is the kingdom of Jesus, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. Oh, death could not hold you. Death could not hold. Come on, raise your arms to Jesus. Lift up Jesus in this day, in this place. Oh, Jesus. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal,
now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Jesus. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Jesus. Once again, let's sing this chorus. You know how powerful God is. What a powerful name is Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon Hesus, na ang pangalan mo ay makapangyarihan. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may kapatawaran. Sa pangalan mo may kalakasan. Salamat po, Panginoong Hesus. Sa kasalukuyan naming kalagayan, nakaraan at sa hinaharap, dahil sa inyong biyaya at grasya, ay tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo ang aming kaligtasan, kinabukasan, at katagumpayan. Thank you, Jesus. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name will break every captive. We declare that Jesus is Lord over the world.
We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over Body of Christ. We declare that Jesus is Lord over our family. Kami po ay nagpapakumbaba. Panginoong Jesus, salamat po na sa pangalan mo, ngayong umaga, may maliligtas, may lalaya, may gagaling. Thank you po sa revivalist anointing sa ministry sa lugar na ito. Lord, i-release niyo po ang kalakasan ng mga mananampalataya. I-release niyo po ang kalayaan, katagumpayan ngayong umaga. Kami po'y nagpapakumbaba at wala kami tinataas sa lugar na ito kundi ang pangalan lamang po, Ama, ng anak mong sa Jesus. Maraming salamat po. I-bless niyo kami. I-anoint niyo kami, O Diyos. I-consecrate mo kami. I-empower niyo kami. Sa lahat ng konektado sa church na ito, nasa ibang bansa man sila, nasa mga tahanan, salamat po, Diyos. The gift of faith ay i-release nyo ngayong umaga. The anointing of undefeated intercessor patuloy po mag-flow sa buhay po ng bawat isa. Lord, salamat sa inyong pag-ibig. The language of love patuloy iparanas nyo sa buhay po ng bawat isa. Humility, patuloy lamang na dinideklara namin na kayo po ang maparangalan sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, glory to God. Purihin po ang Diyos at good morning po sa atin lahat dito po at saka po sa mga followers natin, viewers. Sabihin niyo po sa inyong katabi, lalo kang lumalakas. Amen. Amen. Pagkat sa Kanya pong bibiyaya, yung kasalukuyan natin, yung nakaraan at yung hinaharap, yan po ay dahil sa grasya lamang ng Panginoon ko, kaya po tayo ay nagiging overcomer. Kahit may mga trials, pero nandun pa rin po ang katagumpayan. So, palakpak po sa Panginoon. At salamat po sa patuloy po nating pag-share. At nandiyan po ba si Tata Simo? Ayan. Amen. Aha. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, salamat po sa patuloy po nating pag-share dahil mas marami po yung nakakapakinig ng Kanyang salita dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. At siyempre, kailangan po natin na yung momentum ng faith sa ating buhay. Yan po yung kumakarga sa buong 2025. So, ang topic po natin ngayong umaga, sabi po rito ay Jesus Life on Earth. Sa Tagalog, buhay ng Panginoong Jesus nung siya ay nasa lupa. So, alam natin ang Panginoon Jesus ay omnipotent. Makapangyarihan po sa lahat. Sabi po ng Biblia, lahat ng tuhod ay luluhod, magsasabi na siya ay Diyos. Siya po ay omnipresent din. Nasa lahat siya ng dako sa buong mundo. Amen? Kahit nasa bukid ka, nandun din ang Panginoon Jesus. At syempre, siya po ay omniscient. Marunong sa lahat. Nakakaalam po ng ating kinabukasan. Kaya yung mga laban natin sa buhay, mga trial, pagsubok, so may magandang purpose po ang Diyos sa mga naganap po sa ating buhay. Ang mahalaga, konektado po tayo sa Kanya. So, buhay ng Panginoon Jesus nung siya po ay nasa lupa. Dito po sa Hebreo 5:7-9, sabi dito, nung si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya ay maging ganap, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. So, dito lamang po sa talatang ito, sa Hebreo, chapter 5, verse 7-9, makikita natin, may makikita agad tayo ditong 4 na katangian ng Panginoong Jesus. Unang-una po, mapanalanginin siya. Pangalawa, mapagpakumbaba. Pangatlo,
mapagtiis, at sabi po rito ay masunurin. Ano, doon sa verse natin binasa. Pero wala po doon ang point natin. Makikita lang natin dyan na grabe ang Panginoon Jesus. Sabi nga po doon sa 2 Corinthians 8:9, bagaman siya'y mayaman, nanaog siya dito sa lupa, siya'y nagpakadukha upang yumaman tayo. Ano ho? Yun po'y holistic sa pananampalataya, sa lahat ng aspeto ng buhay. Yun po yung dahilan kung bakit si Jesus ay nanaog po dito sa lupa. Ano ho? Kaya, glory to God, at napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. So, what Jesus' life on earth? Ano ba ang buhay po ng Panginoon Jesus nung siya po ay nasa lupa? Ano po? So, una po ay operate healing. Ano ho? Nung siya nasa lupa, sabi po rito sa Mateo 9:35, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Amen? So pag binasa niyo po yung four gospel, yung Mateo, Lucas, Marcos, John, halos 90% po ng ginawa ng Panginoon Jesus, healing, deliverance. So, nandun yung lahat mga may sakit, pinapagaling niya. At yung mga naalipin ng kaaway, pinapalaya niya. Na siya po ay puspos ng habag at awa. Kaya po, sa Panginoong Jesus, yung hindi kayang solusyonan ng tao, kaya niyang solusyonan. At isa pong patotoo dito ay si Tatang Simo. Nandiyan si Ate Josen. Alam niyo po, si Tatang Simo ay dinalaw po namin ni ilang Lourdes. Talaga po na binabantayan na siya. Binabantayan na siya. At siya po yung nakahiga na lang. Sabi nga ni na Ate Jose, yung magkakapatid, iniaalay na nila kay Lord. Pero ayaw daw marinig ni Tatang Simo na sasabihin nila na, Lord, kayo na po ang bahala. Pero alam niyo po si Glory to God, nag-pray tayo, Lord, i-release niyo po yung healing sa pangalan ni Jesus. Habang kami nagpe-pray ay nakapikit po siya. Pero pagkatapos po ay bigla siyang namulat at humawak po sa kamay ko na maigting. At nakita ko na may faith siya. At ngayon, alam niyo po, glory to God, nakakalakad na po siya. Nung isang araw, nando sa Bana, tapos ay nakita po ni Mrs. doon kay Nanay Matya nung nakaburol si Nanay Matya. At sa susunod na linggo, makakasama natin dito. Amen? So, ganun po ang Diyos. Si Jesus po nagpapagaling. Instrumento lang tayo. Yun po, binabantayan na yon. Pero, 85, ilang taon na po si Tatang Simo? 85. Pero may himala. Amen? Hindi gawain ng tao yan, ng kahit sino man. Gawain po yan ng Diyos. Kaya nga po ang Panginoon Jesus ay tinagurian ding Jehovah Rapha, the great physician. Siya po yung nagpapagaling. Kaya ang una po niyang ginawa rito nung po siya nasa lupa ay nag-ooperate po yung nagre-release siya ng kagalingan. So, ano yung pinapagaling ng Panginoon Jesus? Hindi lamang po physical, pati po spiritual. Kasi nasa lupa pa tayong ito, talaga po na marami po tayong, minsan nakakaranas tayo ng mga ubo, sipon, high blood, mataas ang cholesterol, yung mga sakit na mapapansin po natin na naranasan natin yan. Kasi yung katawan natin para po itong lupa, kung ano po yung simisibol dyan. Pero, sa kapangyarihan po ng pangalan ni Jesus, kaya niyang pagalingin.
Meron po ditong tatlong paraan ng paano ang Panginoon Hesus nagpapagaling sa physical. Ano ho? Ang Panginoon Hesus po ay minsan nagpapagaling siya immediately, instant. Ano ho? Minsan ay on the spot, gumagaling. Pero hindi lahat ay ganun ang flow, ang purpose ng Diyos. Minsan immediately. Pag binasa niyo po yung Mateo chapter 8, verse 1 to 4, meron po diyang istorya na isa po siyang kitungin. At siya po ay nanampalataya na mapapagaling siya. At tinanong siya ng Panginoon Hesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto kong gumaling. Ang sabi po ng Panginoon Hesus, ngayon din, pinapagaling ka. Ano? Instant po yun, nawala po yung ketong. Immediately. Minsan may ganung pangyayari na instant talaga, pagka nag-pray tayo, gumagaling. Pero hindi lahat ay ganon. Pangalawa po, meron tinatawag na gradually. Ano ho? Hindi bigla. Amen? Kaya di ba minsan may mga sakit tayo na hindi po masama po yung magpa-doktor tayo, hindi po masama. Ako po, di ba, ang hipag ko po, doktora. Yung bilas ko, doktor. Hindi po masama yan. Yan ay gift ng Diyos sa kanila. At minsan, ang Panginoon Hesus, mayroong pagpapagaling na gradually. Pag binasa niyo po yung Marcos chapter 8, mapapansin niyo po na verse 25, ito po yung tagpo na kung saan ay dito po ay may bulag. At ang ginawa po ng Panginoon Hesus, gumamit din siya ng instrumento. Ano ho? Laway ang ginamit niya, laway. Kanya pong nilawayan yung mata, tapos tinakpan. So kaya yung pong halimbawa, yung mga gamot, hindi po masama yan. Ano ho? Yan ay ginawa din niya ng Panginoon Hesus. May pamamaraan siya. Minsan, ang ginagawa ng Panginoon Hesus, putik. Ano ho? At yung bulag na ito po ang ginawa niya po rito ay nilawayan niya, tapos sinakpan ang mata. Sabi niya doon sa bulag, ano ang nakikita mo? Ang sabi po nung bulag ay parang may nakikita akong tao na naglalakad na parang punong kahoy. So, hindi malinaw. Hindi po malinaw. Sabi niya ay parang mga tao, pero nakikita ko parang punong kahoy. Ganun ang pagkaka-describe po noong bulag. Ang ginawa ng Panginoon Hesus, inulit uli. Ibig sabihin, gradually. Inulit uli. Kanya uling tinakpan yung mata. At noon ay nakakita siya. Amen? Sabihin, merong instant. Merong immediately na pagpapagaling. Meron namang gradually. So, ganun po ang Panginoon Hesus magpagaling. At minsan naman po ay ang Panginoon Hesus ay nagpapagaling din by spoken word. Ano ho? Sa salita lang niya. Amen? Parang, halimbawa, kayo po ay nananampalataya sa Panginoon, may sakit kayo, pero nananalig kayo, pinapagaling kayo, kahit nakikinig lang kayo, gumagaling po kayo. Amen? Ito po dito po sa Mateo chapter 8, verse 8. Ito naman po istorya ng kapitang Romano, ito, opisyal. Ano ho? At nakiusap siya sa Panginoon Hesus. Sabi niya, Panginoon, yung aking katulong ay paralisado at lubhang nahihirapan. Kumare, pagalingin mo siya. Sabi po ng Panginoon Hesus, sige, pupunta ako doon sa bahay nyo. Pero ang sabi po ng kapitang Romano na ito, Panginoon, wag na kayong pumunta. Sabihin lang nyo, gagaling siya. At alam nyo po, noon di gumaling po yung katulong po noong kapitang Romano. Amen? By spoken word yon. Kaya nakikita nyo po, nagdi-declare tayo dito kahit hindi natin kayang abutin ng kamay, yung nasa ibang bansa, yung narito po sa Pilipinas, dinideclare lang natin, nagre-release ang Diyos ng healing. May power po yon. Kasi naniniwala po tayo dun sa Mateo 16, 18, 19. Ano mang ideklara natin dito sa lupa, dinideklara sa langit.
Ano man talian natin dito sa lupa, tinatalian sa langit. Yan po yung statement of faith natin. Hindi po kasi lahat naniniwala sa miracles. Pero yung tayo po ay full gospel, naniniwala tayo na yung ginawa ng Panginoon Jesus, pwede ring mangyari sa atin. Depende po yun sa ating pananampalataya. Ang sabi po sa John 14 verse 12, sabi niya sa mga alagad, magagawa ninyo lahat ng ginawa ko, higit pa. Bakit sinabi ng Panginoon Jesus yun? Kasi po ang Panginoon Jesus, 33 years old lang. Bumalik na siya sa langit. Pero yung mga naiwan niya, nabuhay pa ng matagal. Ngayon, panahon natin, maabot pa tayo ng senior citizen. Maedad pa tayo sa Panginoong Jesus. Kaya magagawa rin natin yung ginawa ng Panginoon Jesus, higit pa. Kasi mas mahaba ang panahon natin. Sabi mo sa katabi, mas mahaba yung panahon natin. Amen? Pero makikita natin, tatlo itong kung paano nagpapagaling ang Panginoon Jesus. Minsan, instant, immediately. Minsan naman, gradually. Amen? Kaya kung kayo po may mga karamdaman na marahil hindi ngayon wala pang total healing, pero huwag kayong susuko sa Diyos. Meron talagang gradually. Amen? Minsan, gumagamit tayo ng mga gamot, kailangan natin ng doktor, pero ang Diyos kasama pa rin natin. At meron namang salita lang, gumagaling. Marami na po tayong na-experience sa church na ito na by spoken word ay gumagaling po ang mga may sakit. Hello? Kaya yan po ay paraan ng pagpapagaling physical ng Panginoon Jesus. Pero alam niyo po ba, yung physical madali lang. Ang tayo po may kaluluwa. At ang Panginoon Jesus po ay nagpapagaling din spiritual. Amen? So mapapansin po natin na minsan, di ba, kasi may emotion tayo. Ang mga tao may kaluluwa at minsan ay nasasaktan tayo, di ba? Kasi sa loob yan kaluluwa yan eh. Di ba, pag tayo nakarinig ng mga masasakit na salita, nasasaktan tayo. Kasi may emotion tayo. Sabi mo sa katabi, may emotion tayo. Ang Panginoon Jesus nagpapagaling din ng spiritual, pati po emotion. Amen? Alam niyo po, si Zacchaeus, sa Lucas chapter 19, verse 1 to 10, ito po yung istorya po ni Zacchaeus. Ito po si Zacchaeus ay napakayaman. Sobrang yaman niya. Pero ang problema niya, kahit mayaman siya, hindi siya masaya. Sapagkat siya po ikinukondem ng mga tao. Sinasabi ng mga tao, yan, makasalanan yan, si Zacchaeus, magnanakaw yan. Kasi siya po yung tax collector. Para bang kung sa panahon natin ngayon, BIR commissioner. Para bang sinasabihan siya ng mga tao na corrupt yan. Amen? So, hindi siya masaya. At meron siyang guilty feeling. So, ang sakit niya, sa spiritual. May emotion siya. Nasasaktan siya kasi mga tao pinagbubulungan siya eh. Pero alam niyo po ba, ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat. Amen? Sa totoo, sabi po ng Biblia, si Jesus na parito sa lupa para sa makasalanan. Tayo po lahat, ang sabi ng Biblia kasi, Roma 3:10-23, walang matuwid kahit isa. Lahat tayo nagkasala. Kaya nga nanaog dito si Kristo para yung kasalanan ng sangkatauhan ay tubusin niya. Yun po yung pagmamahal po ng Panginoon. At alam niyo po ba ito si Zacchaeus? Dahil dinalaw siya ng Panginoon Jesus. Parang tayo, hindi naman tayo deserve eh. Sabi nga doon sa inawit natin, sa biyaya lamang eh. Amen. Lahat tayo may hindi magandang nakaraan. Pero dahil sa biyaya ng grasya ng Diyos, sa tinapos na trabaho ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung kasalukuyang buhay natin, nakaraan, at yung hinaharap, tinapos yan ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan lang ang manalig tayo sa Kanya. Amen? Nakuha po ba natin? At ito po si Zacchaeus ay isa po siyang condemned na tao. Pwede pala yun, no? Mayaman ka, may pera ka, ang taas ang posisyon mo, pero hindi ka masaya. Wala siyang kapayapaan. Pero yung kawalan niya ng kapayapaan, yung condemnation sa kanyang puso, ginamot yun ng Panginoon Jesus. Pinuntahan siya sa bahay at tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pati po yung pamilya niya ay naligtas. Kaya pag binasa niyo po yung Lucas chapter 19, verse 1 to 10, nung ma-encounter ni Zacchaeus ang Panginoon Jesus,
ang sabi po ni Zaccheo, Panginoon, kung may nadaya man ako, ibabalik ko ng maka-4 na beses. Grabe, no? Dahil sa kapayapaan, nadama niya yung pagpapatawad ng Panginoon Jesus, kagalakan, gusto niya bumawi. Amen? Gusto niya ibalik yung mga ninakaw niya. Amen? Ganun po nakaka-encounter sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yun po yung example lamang na ang Panginoon Jesus po, hindi lamang physical ang pinapagaling. Misigit po yung spiritual. Kagaya po ni Zaccheo. Sabi nga po rito sa awit 147 verse 3, sabi po rito, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang mga natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Sugatan po ang tao no? Kasi po, habang tayo nasa lupa, nasasaktan. Pero salamat na ang may Jesus na gumagamot ng sugat sa ating puso. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, yun po yung una. Operate healing. Ganun si Jesus. Pangalawa po, love the lost soul. Mahal ni Jesus ang lahat ng tao. Mahal niya. Hindi po siya nagtatangi. At ang sabi nga po doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon. Binibigyan niya ang mga tao na makapagbalik loob at makapagsisi. Kasi wala siyang nais mapahamak. Amen? Lahat. Hindi pwedeng namimili ang Diyos. Kasi kung namimili lang ang Diyos, pinaglalaruan lang niya ang tao. Amen? Parang nagtatangi siya. Ang gusto po ng Panginoon, maligtas ang lahat. Pero, ang tao po ang magre-response. Ang tao kasi may kalayaan. Ang tao ang pipili. Tignan niyo po, dito po sa Mateo 9:36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nalulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kasi si Jesus naglibot bayan-bayan. Pinagaling niya yung mga may sakit. Tapos dito, nakaramdam siya ng habag. Ang tao, walang direksyon ng buhay, lito sila. Hindi nila lamang gagawin para si Zaccheo. Kaya mahal ng Diyos yung tao. Ama ka man, ina ka man, dalaga ka man, binata ka man, bata ka man, ibang lahi man. Gusto po ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao. Kaya nga sabi po doon sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4, sabi po ni Paul, pinapakiusap ko, ipanalangin niyo lahat ng tao. Lahat ng namumuno. Dahil ang gusto ko magkaroon ng kapayapaan at karangalan ng bayan. Sa verse 4, gusto po ng Diyos maligtas ang lahat at walang mapahamak. Amen? Kaya po, mahal ni Jesus ang kaluluwa. So, di ba, ito pong verse na ito ay palasak na po sa atin. Yung verse na John 3:16 to 17. Pagka binasa niyo po ito, ang sabi po rito ay, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na sa Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon po sa verse 17, hindi natin napapansin to minsan, yung verse 17. Sabi po doon sa verse 17, isinugong ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Lagi natin yung binabasa, John 3:16 lang Pero sabi doon sa verse 17, naparito siya para hindi hatulan ng tao, kundi iligtas. Sapagkat wala pong makapagliligtas sa kaluluwa ng tao, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Amen? Sabi po sa John 14:6, Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Acts 4:12. So, at siya po'y naparito para hanapit iligtas ang naligaw. Sabi po doon sa Lucas 19:10. Amen? At yan po yung ginawa ng Panginoon Jesus nung siya po ay nasa lupa. Ano po? So, dito po sa Lucas 4:18, sabi rito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat
hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Kasi problemado ang tao eh. Amen? Pero salamat. Kung hindi man tayo naunawaan ng ibang tao, may nakakaunawa sa atin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? How can Jesus love? Number 1, unconditionally. Yung pagmamahal po ng Panginoon ay unconditionally. Hindi siya naghihintay ng kapalit. Tuusin niyo po, mayaman siya. Nanawag sa lupa para ipako sa krus. Dahil mahal niya tayo. Pero muli siyang nabuhay. At alam niyo po, doon sa John chapter 13, verse 1 to 20, napakababa ng Panginoon Hesus. Hinugasan niya yung paa ng mga alagad. Ito po'y sumisimbolo na hindi lamang siya nagmamahal, nagpapakumbaba. Kahit siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para maubot po niya ang tao. Ang dahilan, bakit siya namuhay dito sa lupa? Para maranasan niya ang buhay ng tao. Di ba? Siya po'y nagugutom, siya po'y nauuhaw, siya'y nasasaktan. Inuusig siya eh. Di ba? Nilati ko pa nga siya. Tapos ay, yung damdamin natin, naranasan niya ng Panginoon Hesus. Ay nalipusta pa siya. Wala naman siya kasalanan. Ipinako pa siya sa krus. Kaya kung ikaw ay inuusig, inalipusta, isipin mo lang na ang Panginoon Hesus ay inalipusta din, inusig din. Dahil mahal ka niya. Amen? Pangalawa po ay sacrificially. Talagang sacrifice. Tuusin niyo po, alam niya na papatayin siya. Kung ikaw ba, pupunta ka sa isang lugar, limba, pupunta ka sa Bulacan, alam mo, pagpunta mo doon, papatayin ka, pupunta ka pa ba? Sabihin mo siyang katabi, pupunta ka pa ba? Si Jesus po, alam niya, mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Alam niya, uusigin siya. Amen? Alam niya, ididinay siya ng ilang alagad niya. Amen? Ipagkakanulo siya. Pero alam niya yun. Pero nandun pa rin yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? Pangatlo po, generously, yung kanyang pagmamahal. Talagang wala siyang itinira. Amen? Hindi niya sinuklian ng ganti yung mga umaalipusta sa kanya. Nung siya po'y nakapako sa krus, hindi siya nanalangin na, Ama, magpadala ka ng anghel. Itumba lahat. Patayin lahat itong mga sundalo ni Governor Pilato. Kaya niyang gawin yun kasi Diyos siya eh. Pero hindi niya ginawa yun. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon Hesus? Nanalangin siya. Sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila. Hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen? Sapagkat, alam niyo po, ang pag-ibig ay, sabi dito sa 1 Corinthians 13 verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Amen? Kaya nga, alam niyo po, tayo pinatawad ng Panginoong Hesus. Amen? Hindi tayo deserve. Ako, tayong lahat. Hindi tayo parapat-dapat eh. Pero bakit niya tayo pinatawad? Kaya alam niyo po, doon sa tao na hindi marunong magpatawad, marahil hindi mo naranasan ang pagpapatawad ng Panginoon. Maraming nasaktan tao dahil sa hindi pagpapatawad. Pero ang sabi po sa Mateo 6:14, 15, kung hindi natin pinapatawad ang mga nagkakasala sa atin, hindi rin tayo papatawarin ng Diyos. Alam niyo po, ito pong pagpapatawad, dapat maging lifestyle po natin to. Kasi nasa mundo pa tayo eh. May makakasakit sa atin. Ako po, nagdadrive. At kung wala sa akin yung spirit of forgiveness, minsan, di ba, may mga pasaway na driver, gaganti ako. Pero natutuhan ko, yung lagi kong naalala ang Panginoon Hesus na
kung paano kayo pinatawad ng Panginoon, magpatawad din kayo. Amen? Hello? Minsan, may mga makakasakit sa atin. Minsan, mga malalapit pa sa ating puso. Minsan, matalik mo pang kaibigan. Pero, ang sabi rito, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Di ba kagaya po ng Panginoong Hesus? Grabe, alagad niya. Ipinagkanulo siya. Amen. Si Pedro, close na close sa kanya, pero dumating doon sa kahinaan, pinagkanulo siya. Pero anong respond ng Panginoong Hesus? Pinatawad si Pedro. Amen. Kaya sabi po ni Pedro, Panginoon, makailang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 po ba? Ang sabi po ng Panginoon Hesus kay Pedro, hindi ko sinasabing 7, 70 ulit nito. 490. Grabe. Sabi mo sa katabi, grabe. Sabi, unlimited. Amen. Kasi yun ang pag-ibig eh. Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Hello. Ginawa po yan ng Panginoon Hesus sa atin. Kaya gusto po nating magkaroon ng kapayapaan, katahimikan. Matuto tayong magpatawad. Kapag po kasi hindi natin nagawa ito, mismo tayo po ang makukulong. Mismong tayo po yung namumroblema. Baka magkasakit pa tayo. Amen? Ayon po sa mga nasa medical, marami pong na-heart attack dahil po sa hindi pagpapatawad. Amen? Ilang porsyento na mga namatay kasi may galit sa puso. Pero alam niyo po, pagka nagre-release tayo ng pagpapatawad, pati tayo po yung unang pinapagaling. Kasi nasa mundo tayong ito. Amen? Hello? Di ba, lalong-lalo na pagka ikaw kandidato. Amen? Sigurado, masasaktan ka, makakasakit ka. Pero may mga Kristiyano naman na kandidato. Pero alam niyo po, yan ay normal sa tao, sa atin. Kaya dapat talaga pag-ibig. Hello? Kasi po, masarap pong mabuhay ng simple. Totoo, hindi nagpapanggap. Kung ano yung nararamdaman natin, nasasabi natin. Alam niyo po sa mag-asawa, may powerful words sa mag-asawa eh. Para tumibay po yung pagsasama ng mag-asawa. 3 powerful words. Una po, thank you. Pangalawa po, sorry. Pangatlo, I love you. Wala pong perfectong pamilya, walang perfectong mag-asawa. Pero yung 3 yun, very powerful po yun. Kahit kami ni Mrs., humihingi po ako ng sorry dyan. Pagka po ako'y nagkakamali. Sa isang lalaki, hindi ka bawasan na humingi ka ng tawad. Amen? Hello? Kasi pinoprotektahan natin yung biyaya at grasya ng Diyos na pinagkatiwala po sa atin. Amen? Para nagkakasal ako Amen? Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi pag-ibig po yan eh. At alam niyo po, sa Old Testament pa, ang gustong wasakin ni Satanas, pamilya. Masakit kay Adan at kay Eva na magpatayan po yung anak niya. Amen? Pinatay ni Cain si Abel. Masakit po yun. Kaya talagang target po ng kaaway ay family. Pero salamat na naang dahil kapag ka naka-Jesus ka, si Jesus kasi nagbubuo, kaaway lamang po ang nagwawasak. John 10:10. Si Jesus nagbibigay, si Satan nagnanakaw. Si Jesus bumubuhay, si Satanas pumapatay. Amen? Kasi nga, ang Panginoon Jesus ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Yan po ang kahulugan po ng pag-ibig. Kaya nga sabi po ng Panginoon Jesus sa mga alagad sa John 15 verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Amen? Kasi alam niyo po,
natatakpan po ng pag-ibig ang maraming kasalanan. Amen? Nasa Bible ba yan? Amen. Sabi po rito sa 1 Peter 4:8, higit sa lahat, magmahal lang kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Hello. Kaya po napakahalaga ng may relasyon tayo kay Kristo. Magagawa lamang po ito ng mga taong tumanggap kay Kristo. Wala tayong maibibigay sa ating kapwa kung wala tayong tinanggap. Amen? Pag tayo nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, makakaranas din tayo ng pagpapatawad sa ating kapwa. Naranasan natin ang pag-ibig niya. Yun din ang maipapasa natin sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, magagamit po tayo ng Diyos. Marami tayong mailalapit kay Jesus kung meron tayo ng pag-ibig sa puso. Amen? Yung bang may puso tayo nakakaunawa ng damdamin ng isang ama. Puso nakakaunawa ng damdamin ng isang ina. Puso nakakaunawa ng damdamin ng isang dalaga, isang binata, isang bata, ibang lahi. Puso nakakaunawa ng damdamin ng isang makasalanan. At hindi pa tapos po ang Diyos sa atin. Yung mga naranasan natin, ipinapakita lang po doon na kailangan natin si Jesus. Amen? Kaya po, pinatawad tayo ng Panginoon. Magpatawad tayo sa ating kapwa. Masarap matulog ng mapayapa. Amen? Masarap po na wala kang, kahit saan ka pumuntang lugar, wala kang kinatatakutan, wala kang iniilagan. Amen? Kasi naranasan natin ang pagmamahal po ng Panginoon. Palakpak po sa Panginoon. Number 3. Sabi po rito, isa po sa ginawa ng Panginoon Jesus na po siya yung nasa lupa, empowering believer. Pinalakas niya ang mga mananampalataya. Tayo po yun nakakilala kay Lord. Ano ho? Dito po sa Lucas 22:31-32, sabi po rito, Simon, ito po si Pedro, kausap niya. Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Grabe. Si Pedro ay alam ng Panginoon Jesus na liligligin siya. Alam po ng Panginoon Jesus, ipe-persecute siya. Alam po ng Panginoon Jesus na, siyempre, alam po ng Panginoon Jesus, i-deny siya ni Pedro. Alam po ng Panginoon Jesus na antindi ng pagsubok ni Pedro. Pero grabe ang Panginoon Jesus. Ang sabi niya, idinalangin na kita. Pinag-pray na kita. Marami kang pagsubok na pagdadaanan. Pwedeng magkasakit ka, pwedeng usigin ka. Pero Pedro, napag-pray na kita. Sabi mo siyang katabi, napag-pray na kita. Amen. Ano ba nangyari kay Pedro? Di ba? Naging matagumpay si Pedro. Hindi siya perfect. Pero grabe, kasi ang Panginoon Jesus, pinapalakas niya yung mga namihina. Amen? Kaya nga, ang isa sa trabaho ng Panginoon Jesus, empowering believer. How to empower believer? Intercede. Ginawa ng Panginoon Jesus yan. Pinag-pray niya si Pedro para ma-overcome niya yung mga pagsubok niya. Kaya mahalaga po na sa buhay ng bawat isa sa atin may nagpe-pray. Kaya ang katabi mo, lagi mo ipagpe-pray yan. Ang bawat isa sa atin, mahalaga po yung may nagpe-pray. Kasi utos po yan. Sabi po ni Paul sa Ephesians 6:18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu Santo, lalo na sa mga hinirang ng Diyos. Kaya nga tayo, di ba, pag Don Watts, may prayer works dito, pinagpe-pray natin ang buong body of Christ. Yung lahat ng mga tumanggap na kay Jesus. Kasi ganun sa Jesus. Pag binasa niyo po yung sa John chapter 17, ipinapanalangin niya ang lahat ng katawan niya. Ibig sabihin yung body of Christ, lahat ng mananampalataya. Kagaya ng ginawa niya po kay Pedro. Kasi po, yun ay
tawag doon spiritual covering. Hindi natin kayang nag-iisa. Kaya nga sabi ni Pablo, ipanalangin nyo ang mga mananampalataya. Ano mang pangalan ng church? Basta tayo, pray lang ng pray. Sabi mo sa katabi, basta pinagpe-pray lang natin sila. Amen? Kasi po, wala naman perfect na church. Wala naman perfectong mananampalataya. Kailangan nila, may nagpe-pray. Kagaya ni Pedro, alam ng Panginoon Jesus, sasablay siya, pero buti na lang, intercessors ang Panginoong Jesus. Pangalawa, tatlong ay ito intercede, instruct. Doon sa John 21, verse 15 to 17, binigyan niya ng instruction si Pedro. Sabi po niya, Pedro, mahal mo ba ako? Opo naman, Panginoon. Kung mahal mo ako, pakahanin mo ang aking mga tupa. 3 beses yun Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, alagaan mo aking tupa. Pedro, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro. Bakit 3 beses? Pagka kasi sa Bible po, pagka 2 beses, 3 beses, ibig sabihin ay mahalaga po yun. Amen? Ang Diyos ay nagsasalita. Kagaya ng sinabi niya kay Pedro, Simon, Simon. Di ba? Mahalaga po yung kanyang sinasabi. Kaya sa Biblia, pagka nag-ulit ng salita, mahalaga po yun, importante. Di ba? Minsan sabi niya, Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay. Mahalaga po yun. Kasi si Marta nababalisa, naliligalig. Amen? Ang gusto ng Panginoon Jesus, lumapit sa Kanya. Makinig sa Kanyang instruction. Amen? Kagaya po ng ginawa ni Maria. Kaya sa Bible, laging pag 2 beses, ibig sabihin noon, mahalaga yon. Si Joseph na naginip, 2 beses din. Amen? Si Samuel, kinakausap siya ng Diyos, 2 beses din. Amen? Kaya kapag ulit-ulit nating narinig ang salita ng Diyos, ibig sabihin, mahalaga yun. Amen? Kagaya po ng ginawa ng Panginoon kay Pedro, 3 beses. Kung mahal mo ako, alagaan mo aking tupa. Pangatlong ay ignite. Ang Panginoon Jesus, tagapagpalakas. Amen? Taga-sindi doon sa mga nangihina. Meron siyang inire-restore niya. Amen? Gayon po ang nag-create palagi ang Panginoon Jesus ng atmosphere of faith. Ang lumalabas sa bibig niya ay buhay. Language of faith. Amen? Na may pag-ibig. Hello? Naging matagumpay po ang ministry ng Panginoon Jesus dahil sa 3 ito. Una po, intimacy. Ang Panginoon Jesus po mapanalangin. Madaling araw pa. Ang kanyang focus, yung relation niya sa Ama. Hello? Kaya sa buhay Kristiyano, pag ang lumakas sa ating intimacy, grabe. Hindi ka kayang itumba ng pagsubok. Amen? Iba po kasi yung may personal na relasyon sa Diyos. Ang tawag niya, intimacy. Kaya po, alam niyo po, si Jesus Christ, madaling araw pa, bumabangon na yun, nagpe-pray. Mark 1:35. Bago siya humarap sa mga tao, magpagaling, magpalaya, bago siya puspos siya ng pag-ibig kasi malalim ang relasyon niya sa Ama. Ang tawag doon, intimacy. Kaya tagumpay ng kanyang ministry, tagumpay. Amen. Pangalawa, faith. Siyempre, pag nawala na yung pananampalataya, mawawalan ka ng pag-asa. Pag nawala na yung pag-asa sa tao, kung ano po ang gagawin niyan. At siyempre, anointing. Ang buhay po natin ngayon ay hindi na pagalingan. Pahalapitan sa Diyos. Sabihin mo siyang katabi, pahalapitan sa Diyos. Bakit anointed si Jesus? Kasi nakikita ng mga tao, may manifestation. Nakikita po ng mga tao na sinasamahan siya ng Diyos. Ang tawag doon ay anointing. Kahit simpleng tao ka lang, pero alam ng mga tao, kasama mo ang Diyos. Ang anointing, hindi po nabibili ng salapi ito. Amen? Hindi ito nababayaran ng mundong ito. Ito'y personal na relasyon sa Diyos. Yung malinis sa puso, yung ikaw ay alam mo, yung ginagawa mo, ang ginagawa mo lamang ay yung mapaparangalan ang Diyos. Kasi po, sa panahon natin ngayon, nakikita natin yung nangyayari. Ang gusto po talaga ng Diyos ay parangalan siya.
Hindi tayo pare-parehas. Nilikha tayo ng Diyos, magkakaiba tayo. Pero ano man yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos, talento, kakayanan, kailangan na maparangalan ng Diyos. Naalala ko po yung sikat na miyembro ng Beatles. Ito po yung totoong nangyari. Si John Lennon. Ang sabi niya, may sikat pa kami kay Jesus na yan. May sikat pa kami sa Diyos. After sabihin niya yon, ilang araw, nabaril siya, namatay siya. Amen? Yung dating presidente po ng Brazil, sabi niya, kahit ang Diyos, hindi ako kayang tanggalin sa pagiging presidente. Nanalo po siya. Nanalo siya sa halalan bilang presidente. Nanalo siya. Pero bago siya manumpa, nagkasakit siya, namatay siya. Amen? Ito, latest. Sa US. Isang lugar doon, sabi nila, godless, wala silang Diyos. Ginaraduhan nila, nag-grade sila sa Diyos 0. Nagtawanan ng mga tao. Pero sabihin nila na wala silang Diyos. Ilang araw, nagkaroon ng malaking sunog. Pero salamat sa Diyos, nag-repent naman yun yung nag-host. Hindi natin pwedeng insultihin ang Diyos. May Diyos na nagliligtas ang ating buhay. Amen? Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya lang, ang tao ang pipili. Tayo ang magdidesisyon. Kung pipiliin natin ang Panginoon Jesus. Kung sa ibang bansa, godless. Pero sa atin, God first. Amen? Sabi sa Mateo 6:33, unahin natin ang kanyang kaharian, katwiran. Lahat ng bagay, idaragdag po niya sa atin. What Jesus' life on earth? Number 1, operate healing. Number 2, love the lost souls. Number 3, empowering believer. Tayo po tumayo at napakabuti po ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo po'y naririto sa umagang ito. Pati po yung mga nasa tahanan, mga nasa ibang bansa. Mahal po tayo ng Diyos. At siya po'y nagmamahal. Gusto niya lagi tayong i-restore. Gusto niya lagi tayong i-revive. Wala po siyang nais mapahamak isa man. Although may mga pagsubok tayong nararanasan, pero hindi tayo sumusuko. Nananatiling nakasubaybay ang Diyos sa atin. Sa mga taong nagpapakumbaba, sumusuko sa Diyos, maranasan natin ang yakap ng kanyang pagmamahal, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagpapalakas. Hindi po aksidente na marinig mo ang mensaheng ito. May magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Narito ka man sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Marahil pagod ka na. Kumakatok ang Panginoon Hesus sa ating puso. Napakabuti niya.
I will sing of the goodness of God. Alalahanin natin ang kabutihan niya sa ating buhay. Naabot natin ang ganitong edad. Kaya buhay pa tayo. Dahil mahal tayo ng Diyos. May gusto pang gawin siya sa atin. May mga tao pang makikinabang sa atin. Ganyang kabuti, Panginoon Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of goodness of God. Tapat po ang Diyos sa atin. Napapansin ka ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. Faithful. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Ang Diyos po ay nakamasid sa ating kalagitnaan, maging yung mga nasa tahanan, nasa ibang bansa. Napapansin tayo ng Diyos. Alam niya yung mga pinagdadaanan natin. Ang sabi po ng Biblia, kahit hibla ng buhok natin, bilang niya. Marahil pagod na pagod ka na, marami kang tanong sa buhay. Pero ngayong umaga, isipin mo na ang Panginoon Jesus ay nag-aanyaya sa atin. Sabi niya sa Mateo 11, verse 28, lumapit kayo, kayong lahat ng napapagal, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ako'y mananalangin
narito ka man sa Pilipinas, nasa ibang bansa, sumunod ka lang sa aking panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Napakabuti mo. Nasumpungan mo ako. Inaamin ko po. Ako'y nagkamali. Patawarin niyo po ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, nakikita niyo po ngayong umaga ang mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan kabinataan. Nasa ibang bansa man sila naririto hanggang doon sa maliliit na bata. Lord, padaman niyo po yung pagmamahal sa buhay po ng bawat isa. Marahil meron po mga nasaktan. Hilumin niyo po ang kanilang puso. Pagalingin niyo po ang kanilang emotion. Lord, salamat na ikaw ang nakakaunawa sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po na sulat niyo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sila po'y naging anak mo. Lord, matututong bawat isa na manalangin. Magbasa ng inyong salita at dumalo sa ganitong pagtitipon. Lord, i-release niyo ang kapayapaan sa kanilang puso. I-release niyo po, Ama, yung pag-ibig niyo sa kanilang buhay. Lord, salamat. Nakikita niyo po, sila po'y nagpapakumbaba. May mga hinaing po sila sa inyo. May mga dalangin po sila. Ito man po'y para sa pamilya. Ito man po ay sa pag-aayos ng relasyon. Ito man po'y para sa kanilang mga anak o sa trabaho. Ano mang bagay na kahilingan nila. Lord, pakinggan niyo po ang daing at panalangin ng bawat isa. Narito man sila sa Pilipinas, sa ibang bansa. Dinirinig niyo po yung panalangin ng bawat isa. Lord, thank you po sa inyong pag-ibig. Hindi man po kami deserve. Pero hindi nyo kami sinukuwan. Hindi man po kami karapat-dapat, pero nakalalapit po kami sa inyo. Dahil po sa inyong biyaya. Lord, palaksin niyo po ang bawat isa. Yung mga may sakit, pagalingin niyo po. Mga may sakit sa physical. Sila man po yung nasa mga tahanan. Narito man sila nasa ibang bansa. Yung mga iniinda nila sakit. Ipuin niyo po ang katawan nila, O Diyos. Ang katawan po nila ay templo niyo. I-release niyo po ngayong umaga ang kagalingan sa pangalan mo, Jesus. Nire-restore niyo po, O Diyos, ang kanilang physical na katawan. Higit po sa lahat, spiritual, emotional. Lord, i-release niyo po yung faith. I-release faith sa kanilang buhay. Na sila po sa inyo lamang magtitiwala. Hindi nila papansinin ang sinasabi ng tao. Magpo-focus sila sa inyo. Salamat po, Diyos, sa inyong pagmamahal. At i-release din niyo po yung forgiven spirit. Lord, sa mga nakakasala sa amin, lagi din po kami nagpapatawad. Kagaya po ni Jesus. Lord, dahil po sa inyong grace, magagawa po naming mahalin, unawain ang aming kapwa. Tulad ng pagkapatawad niyo po sa amin. Sabi niyo po sa Mateo chapter 5 verse 5, mapalad ang mapagpakumbaba. Matatamo ang pangako niyo. Sabi niyo po sa Mateo 5 verse 9, mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, tatawaging anak mo. Lord, salamat sa inyong pag-ibig. Ito po yung dala-dala namin saan man kami pumunta. Lord, sa lahat po na nakikinig sa Pilipinas, sa ibang bansa, bless niyo ang bawat isa. Salamat sa umagang ito na ang inyong salita ay buhay at makapangyarihan. Bless ang bawat pamilya, O Diyos.
I-bless niyo po, Ama, ang kabuhayan po ng bawat isa. I-bless niyo po, Ama, yung mga anak nila at apo na nag-aaral. Lahat sila akit na entablado, magtatapos sila ng pag-aaral. Lord, salamat po yung mga nagtatrabaho sa private, government, sa mga OFW, i-bless niyo sila. At ang bawat siya patuloy po maglilingkod sa inyo. Yung mga dinadaluhan nilang church sa ibang bansa dito sa Pilipinas, pagpalain niyo. Magiging priority po kayo ng aming buhay. Thank you po sa umaga pong ito at napakabuti mo. Bless niyo po ang aming bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang bansa. Kung paano nyo kami niligtas, gayon din po ang gawin nyo sa 120,000 Pilipino at sa 8 billion tao sa buong mundo. Ang pagsubok at problema, hindi nyo po ito parusa, kundi ito'y panawag pansin nyo upang kilalanin ng bawat tao si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang po ang church na ito ang pagpalain nyo, lahat ng church sa Pilipinas, sa ibang bansa. Salamat ngayong umaga sa pagdalaw nyo, pagbisita nyo sa mga churches. Salamat sa inyong pag-ibig, pagmamahal. Pinupuri ka namin ang buwan ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Magtatagumpay kami. Dahil kayo po ang kasama namin. We are blessed. We are anointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.